Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. On our previous video guys, pinag-aralan natin bakit magandang pag-aralan yung C++ and also pinag-aralan natin yung simpleng print method. Okay, paano mag-print ng hello world, paano nag-run yung isang program at ano yung mga codes sa loob nun. So, maiksing paliwanag lang yung guys, okay? So ngayon, ang topic natin is pag-aaralan naman natin ngayon ano-ano yung mga data types. Okay, iba't ibang data na pwede nating i-process sa loob ng isang program. Without further ado, simulan na natin. O-open ko na yung code editor na ginamit natin nakaraan. Okay? So as you can see guys, andito po yung ating program. So kagaya nga sinabi ko sa inyo guys, sa loob ng curly braces yung mga code na gusto natin mag-run. So as you can see, ito yung code natin na ginamit natin dun sa previous video. So ngayon, focus tayo dito sa data types. Okay? So ano-ano ba yung iba't ibang klase ng data types na pwede nating i-process sa ating program. Okay? Kagaya nitong dito kanina. So number one na nga dyan guys is yung ginamit natin kanina, yung string. So yung hello world. So ano ba yung hello world? Yung hello world guys, ang tawag dyan is string. Okay? Yan yung pangalan niya. String yan. String data types. Ngayon, yung string data types, ang code na ginagamit dyan is string. So, hindi ko muna papaliwanag. Gusto ko lang tandaan ninyo kung ano yung code na ginagamit. So, ang pangalan ng data type na to is string data types. Ang code na ginagamit niyan is string. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano yan. Bago ko ipaliwanag kung ano yung string, papaliwanag ko muna sa inyo kung saan siya nanggaling. Meron kasi tayong isa pang data type, yung tinatawag natin na character. So, yung character guys, ang code na ginagamit niya is char. Ano naman yung character? Yung character guys, ito yung single character or sabihin na natin single letters lang. Like for example, letter A lang siya or letter B lang, C, D or sabihin na natin $sign, single letter or single character lang. Okay? Yan yung data type na character. So ano naman yung string? Yung string naman guys, ito naman yung string of characters. Ibig sabihin, hindi lang siya basta isang character lang. So siya ay strings of characters na. Okay? Kumbaga, kabuuan na siya ng maraming letra. So, best example nga dyan kanina is yung hello world, diba, na ginawa natin. Also, pwede rin naman yung pangalan mo, Doji. So, bakit string yan? Okay? Kasi strings of characters na yan, guys. Hindi lang siya basta isang letra lang. Okay? So, ito yung dalawang example ng ating data type. Meron tayong string, kumbaga ito ay strings of characters. Meron din tayong char or yung character lang, single letter lang siya. Ngayon, meron silang pagkakakilanlan. Okay? So, kapag ang isang data type ay string, usually makikita mo yan guys, meron yang double quote. Okay? Kagaya nitong kanina. Di ba meron siyang double quote? Lalagyan na natin ng double quote yung ating hello world. Ngayon, yung character naman, single quote lang yung makikita mo sa kanila. Okay guys? Ayan, single quote. So, yan yung magiging kaibahan nilang dalawa. So, kapag ka-string, naka-double quote yan. Kapag ka-character, naka-single quote. Okay? Ngayon guys, ang catch niyan ganito. Si string guys, or yung double quote, pwedeng mag-contain lang siya ng isang letter. Magra-run pa rin siya. I-save natin. So, pag niran natin to, magpiprint yung letter H. Pero it's considered as string kasi double quote yung ginamit natin. Ngayon guys, kung papalitan natin siya ng single quote, okay, character na yan guys. So pag sinave natin, tas niran natin, magpiprint pa rin yung H. Pero si single quote guys, kapag dinamihan mo na yung letters, hindi na pwede, mag-error na yan. Okay? Kasi sa save ko, pag niran ko yan, meron ng error. Hindi na nag-run, hindi na nag-display. Bakit? Kasi too long for its type. So mahaba daw masyado kasi kapag ang ginamit natin is single quote, dapat one letter lang. Okay? Tapos run natin. So, medyo unfair, diba? So, wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, gusto ko lang ipakita sa inyo na ang kaibahan nilang dalawa is yung kanilang quotation mark. Ngayon, kung mayroon tayong data types para sa mga letters. So, guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based dun sa PDF na ginawa ko. So, meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So, sa PDF na to, guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also, naglagay din ako ng mga code snippet, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So, mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba. Okay? Ngayon, kung meron tayong data types para sa mga letters, syempre meron din tayong data types naman para sa mga numbers. So, ano naman yun guys? Again guys, gusto ko lang ipakita sa inyo na itong mayroong slash na to, hindi to kasama sa code, hindi to magra-run. Kapag ka naglagay ka ng ganyan, magiging kulay green yan. Comment lang yan, okay? So ngayon, gagawin natin siyang notes. So ngayon guys, meron din tayo para sa mga numbers, yung integer. So ano naman tong integer guys? So yung integer, ang ginagamit niya pag i-code natin siya is int. Kaya kanina, ito, int.
So, integer yan. So, ano naman yung integer, guys? So, integer, guys, ito yung mga whole number. Kapag gumagamit tayo ng number na data types. Ano ibig sabihin ng whole number? Whole number, ibig sabihin nun without decimal value. Okay? Wala siyang decimal value. Hindi pwede magkaroon ng decimal point ang isang integer. Ang isang integer is pwede yan maging negative 1 o sabihin natin negative 3 plus negative 2. Kahit negative numbers, negative 1, 0, 1, 2, 3, so on and so forth. Yan ay isang integer. Okay? At ngayon, ang integer, guys, hindi niya kailangan ng double quote or single quote. Okay? Hindi niya kailangan yan. So, for example, ira-run natin. Maglalagay tayo ng 5. So, pag ni-run natin yan, run natin. So, magdi-display yung number 5. Okay? Hindi niya kailangan ng double quote o single quote kasi siya ay integer. Ngayon, ang integer, again, wala siyang decimal value. Paano naman, kunyari, may decimal value? Pagka may decimal value na, tawag doon is float. So, lagay mo yung float. Ang code na ginagamit niyan, kapag i-code natin yung float, yung pangalan niya lang din, float. Ayan. So, si float, guys, ito yung mga number na merong decimal value. Okay? So, best example nito, guys, is yung pi. So, yung value ng pi is 3.14. Diba? Mali yung spelling. Okay? So, alam ko, guys, ang decimal value ng float is pwede mong paabutin ng hanggang 7, if I'm not mistaken. O, bakit ko mini-mention to? Kasi, guys, kapag lumagpas na sa 7 yung decimal value natin, for example, gumawa tayo ng program na calculator. Tapos syempre guys, alam naman natin yung calculator minsan sobrang haba nung result. So nagkakaroon ng masyadong mahabang decimal value. So pwedeng magka-error na tayo kapag sobrang haba na ng decimal value. So meron tayong data type na ginagamit para doon, si double. So ano naman si double? Explain ko lang guys. Si double, ang ginagamit niyang code is yung pangalan niya lang din, double, ayan. Number din siya na merong decimal value. Pero siya yung, for example, sabihin natin ganito, 438.22, sobrang haba. Okay? Sobrang habang decimal value. So, ang tawag dyan is double. So, kung gagawa ka ng calculator, tas hindi ka sure or alam mo na merong chances or probability na magkaroon siya ng result na sobrang habang decimal value, mas maganda na gumamit ka ng double. Kasi kapag float, tapos ganito karami yung decimal value, baka magka-error ka. Okay, guys? So, ito yung tatlong basic or fundamentals ng data types para sa mga number, yung integer, float, and double. Ngayon, meron pa tayong isang data types na tinatawag natin na Boolean. So, ano naman yung Boolean? So, yung Boolean, guys, ang ginagamit niyan sa coding, kapag kino-code natin yan, is yung bool. Okay? Ngayon, yung Boolean, yan yung mga data types na merong true or false. So, later on, may papakita ko sa inyo yung example kung paano to ginagamit. Pero ngayon, gusto ko lang natandaan ninyo na kapag Boolean, meron siyang dalawang value. It's either true or false. Okay? Okay, guys. So, again, ito yung iba't ibang klase ng mga fundamental data types na dapat natin matutunan kung mag-aaral tayo ng C++. So, ito mga data types na to, guys, pwede natin siyang i-process sa loob ng ating program. So, hindi lang yung hello world kanina nakikita natin. So, pwede rin tayo magkaroon ng mga numbers, ng boolean, ng double, ng floats. Ano ibig sabihin yan, guys? So, ibig sabihin yan, guys, kung pwede tayo mag-process ng iba't ibang klase ng data types, like for example, numbers. So, pwede rin tayong gumawa ng mga operations, di ba? Pwede natin utusan yung program natin na, oy, do a certain task, di ba? Gusto ko gawin mo tong certain task na to, okay? Pero bago natin pag-aralan yung operators, guys. And guys, meron nga pala akong ginawang PDF, guys, kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also, yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So, I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, di ba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan, guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So, kung gusto mo siya i-download, guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials, okay? Pero bago natin pag-aralan yung operators, guys, kailangan muna natin matutunan yung lalagyanan ng data types, okay? So, meron kasing lalagyanan yung data types, guys. Hindi pwede nakagaya nito, yung kanina, di ba? Hello world, na parang pakalat-kalat lang. Hindi pwedeng ganyan. So, meron silang mga lalagyanan. Is sobrang halaga na matutunan natin. So, yung mga lalagyanan ng data types, guys, ang tawag doon is mga variables, okay? Ano-ano ba yung mga variables, guys? Ganito yan. Yung mga variables, guys, sa programming, ang tawag doon is